Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingem. Ang babasahin ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos, chapter 2, verses 2 to 4, and then 14 to 16. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, bumalik sa akin ang aking objectives bilang content creator. Halos isang taon na din akong naging content creator, at sa tingin ko hindi pala madali ang pagiging content creator. At dito, kailangan maging creative ka, maging informative, maging realistic sa mga pagbabahagi. Kukuha ka rin ng mga skills kung paano magpahayag, skills kung paano mag-vlog, skills kung paano magpatuloy sa ganitong gawain sa mga kapaligiran. Maraming mga bagay ang nakatatawag pansin sa akin. Maraming mga kapatid, mga creator din, iba't ibang mga titles, iba't ibang mga creation ang ginagawa. Merong adventure, meron ding mga viral news, mga laro, iba't ibang mga creation. Pero noong dumadating din tayo sa point na nanghihina, pero sa akin nakatawag pansin sa akin dito, sa aking gawain ito, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi kong ganon, maiba tayo sa mundo ng social media na kung saan iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag, o para ang objectives nga ay kumita at makadagdag pang kabuhayan.
Ngunit nung patuloy kong binabalikan ang aking bakit ako'y napasali dito, ang isa sa aking naging papel ay papaano ko magpapahayag ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at maging gabay ito ng mga nakikinig at nanonood ng ganitong klase ng pagbablog. Kaya sa akin, ito rin yung nagkaroon sa akin ng lubos na kasiyahan dahil ang aking pastoral ay isang panibagong yugto ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagbabahagi ng mga kaalaman sa social media upang matutunan o magkaroon ng kaalaman ang mga nakikinig. At sana magpatuloy ito at sa gabay ng Espiritu. Ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa biyayang ito. Sana'y ang gawain ito ay magpatuloy at magbigay liwanag sa iba. Manalangin tayo, Ama, bukal ng pinagmumulan ng aming kaligtasan, maipahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay, upang kami makaawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.